Magandang buhay sa inyong lahat. Narito na naman si Ma'am Zai para ibahagi sa inyo ang aking nalalaman patungkol sa kabias ng Chino. Yan, ang kabias ng Chino po ay isang kabiasnan mula sa Silangang Asya. Yan. Sinasabi nila na ang kabias ng Chino daw po ay ang pinakamatandang kabiasnan na umusbong o umunlad o pinakamatagal na umunlad na kabiasnan sa mundo. At bago pa man daw po umusbong ang kabias ng Sumer, umusbong na daw po ang kabias ng China. Yan. May dalawa pong importanteng ilog sa China. Ito po ang Huanghe River at ang Yangtze River. Ang Yangtze River po ay ang ilog na ginamit upang makipagkalakalan ang mga sinaunang tao sa China. Yan po ang magandang dulot ng Yangtze River. Samantalang, ang Huanghe River o Yellow River, dito po umusbong ang kabias ng Chino. Itong ilog po na to ang naging dahilan kung bakit meron pong nanirahan na mga tao sa China. Yan. Pero bakit nga siya tinawag na Yellow River? Tinawag po siyang Yellow River sapagkat kung nakikita niyo po sa ating larawan, dilaw po ang kulay ng tubig na umaagos. Bakit dilaw? Kasi po, ito po ay lupa, hinahanging lupa na nagmumula sa disyerto ng Kanluran at Silangang Asya. Yan, ito po yung mga yung mga lupa na nagmumula sa mga disyerto na naihahangin. Yan, at kapag nagbaha po, nagiiwan po siya ng dilaw na lupa sa pampang at tinatawag po itong lowes. Yan, ang lowes po na ito po yung matabang lupa sa China na nagiging dahilan kung bakit maganda yung ani sa China. Ngunit, tinawag din daw pong Huanghe River ang China's Sorrow. Bakit siya tinawag na China's Sorrow o pighati ng China? Dahil sa pag-apaw nito ay nagdudulot ng pagbaha na maraming tao ang namamatay. Yan, kaya daw siya tinawag na Soros o China's Sorrow. Sa kanyang pagbaha, marami daw pong napipirwisyo. Sa ibang usapan naman, ang Huanghe River ay tinatawag din biyaya. Dahil, kung hindi dahil sa Huanghe River, walang mga umusbong na tao o walang nanirahan sa China na nakapaglinang sa kanilang kapaligiran. Yan po. So, kinilala ang China sa katawagang natutulog na higante. Bakit? Dahil sa mahabang panahon, wala daw po silang pinapasok na kahit na sinong mga ibang lahi o ibang mga tao sa ibang bansa. Dahil natakot sila. Ayan, hindi sila nakipagsalamuha, wala silang ibang kultura na kinuha sa ibang bansa. Ayan, nagkaroon po sila ng tinatawag nating xenophobia o pagkatakot sa mga dayuhan. Ang mga Chino kaya ipininid nito ang kanyang mga pintuan sa mga dayuhan, ibig sabihin isinara. Ibig sabihin hindi nila sa matagal na panahon hindi sila nagpapasok ng ibang tao sa China. Yan, tinawag din po ang China o tinawag nila ang kanilang lupain bilang Zhonggu o Middle Kingdom. Yan. So, dahil ang China po, marami po siyang anyong lupa. Pero ang mga anyong lupa na po ito ay may mga disyerto at mga bundok. So, hindi naman po pwedeng pagtaniman yun ng mga palay na pang araw-araw nilang buhay. Yan. So, dahil dyan, 10% lamang po yung agricultural land sa China. Kaya nagkaroon ng digmaan yung mga tao upang paglabanan kung sino daw ang mamamahala sa lupaing malapit sa ilog Huanghe. Bakit? Di po ba mahalaga ang ilog noong unang panahon? Kundi dahil sa ilog na yan,
makakatulong ito sa pang-araw-araw mong buhay. Makakapagtanim ka, mabubuhay yung pananim mo, makakain ng pamilya mo. So, naglaban-laban po sila. Ayan. Sa kanilang labanan, umusbong ang tinatawag nating dinastiyang Siya. Ayan po, eto po yung pamayanan. Ito na po siya, nagkaroon na po ng pamayanan. Meron na pong um, tao na nanirahan malapit sa ilog ng Huangho. And noong 2000 BCE, umusbong ang mga pamayanan malapit sa pampang ng Ilog Huangho at umunlad bilang unang lungsod ng sinaunang China. At yan nga po yung dinastiyang Xia. Yan. Ang unang umunlad sa kabias ng Chino ay ang Xia Dynasty. Pag sinabi po nating dinastiya, ito po yung pamayanan na may pamahalaang pinamumunuan ng pamilya. Like for example, sa Paniki, ang mayor nyo si Max Rojas. Ang kanyang ang kanyang vice mayor, ang kanyang anak. Ang kanyang councilor, kanyang asawa. Yun po yung ibig sabihin ng dinastiya, family. Yan, na pinamunuan ni Yu the Great. Siya po si Yu the Great. Yan po, pinaniniwalaan na si Yu the Great daw, nag-concentrate siya sa ilog Huangho. And nagpagawa siya ng mga irigasyon at kanal upang magkaroon ng mga patubig sa China na makakatulong sa kanilang pananim at para maiwasan na rin daw ang pagbaha. Ngunit, sinasabi ng ibang archaeologist, hindi daw naman talaga umusbong ang Xia Dynasty. Kaya sinasabi nila ang unang dinastiyang umusbong sa kabiasnan ng China ay ang Shang Dynasty. Yan. Ang Shang Dynasty ang unang pangkat ng mga dayuhang katutubo na nanirahan sa ibabang bahagi ng Huangho River. Ayan po, So, ayon sa mga archaeologists, sa mga research, yan, at talaan ng mga archaeologists nga po, sinasabi daw nila na ang dinastiyang Shang ang legit na unang kabihasnan sa China. Nauna sa kabihasnan ng China. Ayan po So, noong 1750 BCE, isang pamilya ang nakakuha ng kontrol sa China, ang pamilyang Shang. Kaya tinawag siyang Shang Dynasty. At ang kabisera nito ay ang tinatawag nating Anyang. Ayan po. Ayan, ang dinastiyang Shang ang unang pinamunuan ni Emperador Cheng Tang. Siya po yung unang emperador ng China. Ayan, monarkiya ang uri ng kanilang lipunan. Pag sinabi po nating monarkiya, pinamumunuan nga po ito ng hari, ng reyna, ng prinsipe. Kaya nga po tinawag nating dynasty. Yan, maaaring yung anak ng hari, pwedeng sumunod sa kanya bilang maging hari pag namatay siya. Yan. So, ano ba yung purpose ng hari sa dinastiyang Shang? Siya po yung tagagawa at tagapamahala ng lahat ng uri ng batas. Yan. Yung mga batas po na ipinapatupad ay nagmumula po sa hari sa dinastiyang Shang. Yan. So, sa pamumuno po ni Cheng Tan, ni Emperador Cheng Tan, ay lumago ang ekonomiya ng China. Yan, nung sinaunang China. Pati yung agriculture nila, lumago rin, yung industriya, yung paggawa ng mga structures, yan, umusbong din po, at saka politics. Ayan. So, ang kabihas ng Mesopotamia, ang ginamit nila sa pagpapatayo ng mga structures nila ay mga ladrilyo. I-compare natin sa China o particular na sa dinastiyang Shang, sa panahon ng dinastiyang Shang, ang kanilang mga structures ay gawa sa kahoy. Yan po yung pagkakaiba ng dalawang dynasty. Ang kabihas ng China at ang kabihas ng Mesopotamia, pati na rin po ang Indus na pag-aaralan natin sa susunod na araw.
Yan. So, bawat mga lungsod o bawat mga bahay, meron po silang bricks. Ano ba yung purpose ng bricks? Para kontra sa mga mananakop o mga kalaban. Yan. Di po ba kanina sinabi ko na ang kabisera ng dinastiyang Shang ay Anyang? Ngayon, sa pagdating ng ikalabing-pitong hari ng dinastiyang Shang or 17 ng hari ng dinastiyang Shang na si Haring Panging, okay, nalipat po ang kabisera ng Shang sa Yin. Yin na po ang kabisera ngayon ng dinastiyang Shan. So mula noon ay tinawag na po ang dinastiya ng Shang na dinastiyang Yi Shang. Ayan, Yi Shang na ang tawag sa kanya. Maaaring pwede rin namang dinastiyang Shang. Pwede rin namang dinastiyang Yi Shang. Okay, ang dinastiyang ito ay kabilang sa mga Bronze Age dynasty. Ayan, bronze. Ito po yung unang panahong metal, bronze hanggang sa pangalawang panahong metal. Una, tanso, hanggang sa naging bronze, hanggang sa naging bakal. So, dito po sa Shang Dynasty, panahong metal po ito na bronze. Po, naging malaki po ang bahagi ng paggamit ng bronze o tansong pula. So, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, lumago yung kanilang kalakalan, syempre, pangkabuhayan, sa paglikha ng paggawa ng sari-saring gamit, okay, gamit ang pulang tanso. So, ang pagiging magsasaka at pag-alaga ng hayop ang pangunahing hanap buhay ng mga Shang Dynasty o ng Shang Dynasty. Sumasamba ang mga Shang sa kalikasan. Yun, bakit? Bakit sila sumasamba sa kalikasan? Okay, dahil po naniniwala sila upang magkaroon daw po ng maganda panahon at masaganang ani. Okay po, pag sinabi po nating dinastiyang Shang, pinamumunuan po siya ng ah, mga pamilya po ito po yung pamayanan. Yan, dinastiya. Okay, so namayagpag ang kapangyarihan ng mga hari sa panahon ng Shang Dynasty. Yan, itinuro nila sa kanilang mga tao ang pagsamba sa kaluluwa. Yan. So, ang kanilang mga yumaong ninuno at kanilang kalikasan, sa kanilang kalikasan, naniniwala ang kanilang mga hari na ito ang mga nagbibigay gabay ah, sa kanila para magkaroon ng makapangyarihan at lakas mula sa kalangitan. Yan. So, ano nga ba yung pamayanan noong dinastiyang Shang? Sabi ko nga sa inyo kanina, pinamumunuan ng hari, ito yung pinakamataas hanggang sa merong aristokrata. Ito po yung mga pamilya naman na mayayaman. Pero hindi siya katulad ng pamilya ng hari. Okay po? Aristokrata. Parang sa Pilipinas, ang tawag sa kanila ay maharlika. Middle middle age. Mayayaman sila at meron din pong syempre, hindi mawawala yung mga alipin. Sila yung mga magsasaka ng sinaunang panahon sa China. Partikular na ang dinastiyang naging laganap din ang pag-aalipin noong kabias ng Shang o dinastiyang Shang. Okay? So, ang mga matatapang at mapang-api ang mga haring namuno ng sumunod. Yung mga unang hari na namuno sa dinastiyang Shang ay very good pa sila hanggang sa dumami na naging malulupit na po sila. Ayan. So, namayagpag ang mga aristokrata sa lipunan. Ito po sila. Ito po yung mga nasa Middle Ages na mga tao, yung mga mayayaman na pamilya. So, labis ang kahirap na dinanas ng mga alipin. Opo, ito po. Nagkaroon ng persang pagsisilbi sa mga hari. Ayan. So, yung mga alipin, kailangan nilang sundin yung mga hari, yung mga aristokrata. So, ang bawat alipin ay kanilang pagmamayari. Ibig sabihin, ang hari, okay, meron silang alipin na pagmamayari. Kaya kapag namamatay daw po ang mga hari, kasabay nilang inililibing yung kanilang mga alipin bilang alay. Ayun po. So, ayon sa kasaysayan, masyadong malupit ang mga magkakasunod na naging hari sa kabiasnan o dinastiyang Shang. Ayun po.
So, ang mga kalagayan ng pamilya noong dinastiyang Shang. So, yung kalagayan ng kanilang pamilya ay malayong-malayo sa atin sa Pilipinas. Bakit? So, noong sinaunang panahon sa China, particular na sa dinastiyang Shang, yung mga tatay daw po ang um, nagdedesisyon sa mga bagay-bagay, siya lang daw po at ang nanay ay nasa loob lang ng bahay. At sa paglipas ng panahon, kailangan sundin ng nanay yung kanyang asawa, yung kanyang tatay at yung kanyang anak na lalaki. Okay, ang nanay lang daw po ay nasa bahay lang. Yun po yung kanilang paniniwala sa pamilya. At kapag may namatay ka daw pong kamag-anak, kailangan mong dasalan para ah, maiparating ang espiritu nito. Okay? So, maiparating ang espiritu ng kamag-anak mong namatay sa Diyos na si Shangdi. Kung ano yung gusto mong iparating, kailangan mo munang dasalan. Kaya para maiparating niya kay Shangdi. Siya yung Diyos, yan, ng mga patay noon sa dinastiyang Shang. So, yan. Si Haring Wuding, ang huling hari na namuno sa Shang o dinastiyang Shang. O okay, una si Cheng Tan hanggang sa naging si Panging. Kaya nga nagbago na yung yung kabisera ng dinastiyang Shang, naging Yin, ng una ay Anyang, at ang kahuli-huling emperador nga po ay si Emperor Wuding o si Haring Wuding. Ayan, ang uling hari na namuno na siya. So, dahil daw sa kanyang sobrang lupit, sa kanyang kalupitan, sa kanyang kasamaan sa mga katutubo, yan, ang mga katutubo daw ay nag-alsa, ano ba yun, nag-aklas, nagrebelde. Bakit? Ayaw na namin sa dinastiya na to. Sabi daw na ganyan, kasi sobrang lulupit na raw. So, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng sigalot, hindi pagkakaunawaan, kaya ang dinastiyang siyang hindi nila napaghandaan yung pagdating yan o pagsakop ng dinastiyang Chu. Ito na naman po yung grupo ng family na gusto ring manirahan sa China. Ayan, so sila po yung nakatalo sa dinastiyang Shang, ang dinastiyang Chu. Dahil sa sobrang lupit ng mga huling hari ng dinastiyang Shang. Okay, so ano po yung naging ambag ng dinastiyang Shang sa China? Ito po yung Oracle Bone. Ang Oracle Bone po, ito yung paraan ng panghuhula ng dinastiyang Shang. Ano ito? Kung may gusto kang malaman, kung gusto kang may maitanong, okay, so magtatanong ka lang dapat sa pari. Sila lang yung may karapatan na gumawa ng panghuhula. So, paano yung proseso? Ang bakal daw po ay pinaiinitan at yung tanong mo is sinusulat o inuukit sa buto ng pawikan. At kapag nabasag daw po ito, yan, pag tinusok daw po ito ng bakal at nabasag, doon na babasahin ng pare kung ano yung sagot sa iyong tanong. Halimbawa, mananalo ka sa sabong, hindi na magbabaha yung ilog huwako. Yun po yung isa sa naging ambag ng kabias ng Shang. Okay, so ito rin po, naging ambag din po nila yung calligraphy o yung sistema ng pagsulat ng China. Ito po ay pinamumunuan ng 3,000 na simbolo. Yan, isinusulat sa buto ng hayop. Hindi katulad sa kabias ng Mesopotamia, sa sibilisasyong Sumerna, isinusulat po siya sa clay tablet. Ito po, isinusulat po, inukit sa buto ng hayop. Okay, so ano pa yung naging ambag nila? Okay, pagkakaroon ng irigasyon at mataas na pamantasan ng pagsasaka, pagkakaroon ng sining sa pagsulat at paggamit ng lunar na uri ng kalendaryo, pag-aalaga sa mga yumaong ninuno, pagsamba sa langit at kalikasan, yun din po yung naging ambag po nila. Okay, pag-aaral po ng astronomiya, yun din po, naging ambag din po nila yun. Kaya may mga astronomers po sa kasalukuyan. Ayan, at ang paghuhula at pakikipag-usap sa Diyos. So, dyan po, ayan. So, yan,
pagbagsak ng dinastiyang Shang, yun nga po yung sinasabi ko kanina na dahil sa kalupitan ng mga hari, nagrebelde o nag-alsa yung mga sinasakupan. Si Haring, yung kahuli-hulihan pong hari na si Haring Wuding, yan, siya po ay nalulong sa alak ng babae, naging matapang, naging malupit, kaya nag-alsa yung mga nasasakupan niya. Kaya noong 1122 BC, nag-alsa sila. Kaya nagkaroon ng digmaang dinastiyang Chu at dinastiyang Shang. At nanalo nga po, ayan, natalo at nagapi ng mga dinastiyang Chu ang dinastiyang Shang. At dyan na po nagtatapos ang ating lesson. So, sana po may naunawaan po kayo sa ating lesson ngayon. So, alalahanin po natin ang mga dinastiyang ito ay nakatulong sa atin sa kasalukuyan. May naitulong po sila sa kasalukuyan. So, dyan po natatapos. Good day and God bless.